Naghahanap ka ba ng pupuntahan? Ayan. Welcome! Nandito ko ngayon sa old school ko. Old college school ko. Ayan. So, isang magandang araw pong muli sa inyo. Ayan. Bakit ako nandito? Ayan. Kasi gustong-gusto ko na makapasyal. Ayan. Gusto kong makapasyal at ito ay nostalgia para sa akin. Napakaganda na mamasyal sa old school. Kasi makikita mo yung pagbabago, yung itsura noon, maaalala mo. Tapos ano na siya ngayon? Parang ikaw, di ba? Marami ng pagbabago sa'yo. Makikita mo yung noon, mga pictures mo. Ayun, nakita mo yung kung gaano kakaganda noon. Gaano kakagwapo noon. Pero ngayon, mas maganda ka at mas gwapo ka. O, di ba? Parang eskwelahan na to. Dati, sobrang luma. Sobrang, alam mo yun, napaka-simple lang. Napaka-classic ng itsura ng eskwelahan na ito. Pero dito kami graduate. Kaya proud kami na ang husay nangyari na dito. Napakaganda ng progress tip. Napakaganda na ng eskwelahan na ito. Mamaya ipapakita ko po kung gaano kaganda na. Yan. Parang tayo, di ba? Lumipas ang panahon, lumaman tayo, pero mukhang bago. Kasi, maganda na, o mas maganda na tayo, or mas marami na tayo kasing naging experience. Ang eskwelahan na to ay naging alaala na sa atin, oo. Pero nagsilbing witness, or yan, eskwelahan na ito ay naging witness or naging bahagi or nakita niya ang iyong pag-unlad mula nang nag-enroll ka hanggang maka-graduate ka. Ayan. So, gaya ng eskwelahan na to, naluman man siya, sumabay naman siya sa mga pagbabago. Ano yung mga pagbabago na nangyari dito? Naku, ang dami ng magandang buildings, ang dami ng mga magagandang lugar na kung saan pwede kang tumambay. Gumanda na rin ang kanilang library at gumanda na rin ang kanilang canteen. Siyempre, yan yung paborito nating puntahan dahil nung araw, kapag nakikinig tayo mabuti sa teacher, siyempre gugutumin ka, di ba? So, paborito mong puntahan, canteen. Ayan, mamaya pupuntahan natin yan. Tsaka dito kasi, mararamdaman mo no, na welcome ka. Sinabi ko nga kanina, ay, graduate po ako dito. Ano ka, ang bilis, ma'am. Ano, may ID po ba kayo, ma'am? Ito po, ma'am. Ayan, ang saya, di ba? Ang saya kasi mararamdaman mo na welcome ka sa dati mong pangalawang tahanan bilang iyong eskwelahan. Eskwelahan ng college. Kayo po dyan na pwedeng-pwede kayong pumunta sa inyong mga old school. Ayan, pwedeng elementary, primary, ayan, pwedeng high school, at syempre pwedeng college. Or anumang eskwelahan na pinuntahan nyo or school na pinuntahan nyo noon. Kung kayo po ay nag-techbook or TESDA, ayan, pwede nyo pasyalan. Pasyalan yung mga teachers ninyo na sana naabutan natin na nandiyan pa sila. Ayan. So, gaya ng eskwelahan na ito, no, lumaman siya, pero sumabay siya sa pagbabago. Ganun din tayo, mga 50 years old and above. Kailangan kahit tayo ay umidad na, sumabay tayo sa pagbabago ng panahon. Kasi kung hindi, maiiwanan tayo. Gusto mo ba maiwan? O ayaw natin, di ba? So, kailangan sumabay tayo sa pagbabago. Dahil yung pagbabago na yan, yun yung magbibigay sa atin muli ng natin na talagang kailangan natin ma-energize, kailangan natin ma-feel na we are still alive and still relevant. Even if in a silent way, kahit na hindi naman tayo maging pasikat or kahit na hindi naman sabihin na, diba, ay, ano yan, ganito lang yan, attention seeker yan. No! Actually, ang 50 years old ay middle age, usually these days. At ang 50 years old over or above is, alam mo, nagbibigay sila ng experiences na pwede nilang i-share sa kahit sino na kailangan nitong makarinig nito. Ayan. Tayo ay mga 50 years old na may mga naging experiences in the past na pwede na natin ibahagi sa iba. Ayan. Gusto kong ibahagi lang to. Mga maliliit na bits lang na kwento ng buhay.
Ayan. At the time na nag-aaral ako dito, I was 25 years old kasi nauna akong mag-asawa. Ayan. So, nung time na yan, may anak na ako na 6 years old and 5 years old. O, diba? Napaghahalata kung nabili ka ng mas maaga. Ayan. And then, habang nag-aaral ako dito, una, ang sabi ko, habang bata pa, yan, kailangan makapag-aral. So, sinabay ko yung pagpapalaki ko sa isang 6 years old and 5 years old kong magkasunod na mga anak. At syempre, habang nag-aaral ako, totoo naman na naging busy ako sa pag-aaral. Pero, hindi ko talaga hinayaang mapabayaan ko ang mga anak ko habang nag-aaral ako. Sinikap ko na lagi ko silang inaalagaan kapag wala akong pasok. At sinikap ko rin naman na mag-aral din naman mabuti kahit na kahit na maraming trabaho sa bahay para sa mga anak. Ayan. So, ayun, paglipas ng ilang taon, di ba? 3 o 4 na taon, nakagraduate din ako. Kaya masasabi ko na matibay din talaga ako. Matibay din kasi habang nag-aalaga ako ng mga anak ko, di ba? Nakatapos ako ng pag-aaral. At hindi man, sa ngayon kasi, hindi man ako nasa pinaka-eskwelahan. Kasi sa dami ng mga problema sa pagtuturo ngayon, no, at mga dinadaanan o pinagdadaanan ng mga teachers, parang ayokong mangyari sa akin yung mauna akong mawala bago yung retirement ko. One of my experiences sa dati kong school na pinagtatrabuhan was at the time na meron ako estudyante na sobrang siga. Oo. Tapos, minsan sinaway ko lang siya. Sabi ko, anak, yung electric fan, i-swivel natin or paikutin natin para lahat mabigyan ng hangin. Naku, biglang nagalit siya. Itunulak niya yung electric fan. Tapos, nang itunulak niya yung electric fan, basta galit na galit siya sa akin. Sabi ko, anong nangyayari? Bakit? Gusto ko lang naman na i-share natin yung electric fan. Tapos may isang estudyante ako doon na nakaupo, pero sumisenyas pala sa akin. Sabi niya, ma'am, huwag mo nang patulan, bangag yan. Ang pula po ng mata. Ayun, sabi niya. Siyempre ako, bigla akong kinabahan. Akala ko, nagbibigay ako ng mabuting halimbawa na i-share natin kung ano yung meron, hindi lang itapat sa'yo. Ang laki-laki ng electric fan, nakatapat lang sa kanya. Hindi lahat ng amoy niya, yun lang umiikot sa classroom. So sa madaling salita, talagang nagalit siya. Tapos, ayun, hindi ko na pinatulan. Tapos inunahan niya ako magsumbong sa kabilang teacher ng classroom. Sabi ko, hindi pwede yan. So sinabi ko na ang problema ay, so yun, sinabi ko na, ma'am, yung isang bata natin, parang siga, At sabi niya, ay naku, buti na lang nabanggit mo yan. Yan ang problema talaga natin dito, sabi niya. Sabi ko, ganun ba ma'am? Nakakatakot siya. Yan. So sinabi ko, gumawa ako ng report na ito yung nangyari. Tapos meron ako mga witness ng mga bata na tumulong sa akin para sabihin kung ano yung nangyari nung araw na yun. Yung estudyante, binabaliktad ako. Ako daw yung, alam mo yun, nakasakit sa kanya, ganyan. At the time, wala pa namang mga revised na mga laws or bylaws, policies na kailangang ingatan ng mga bata, sentro sa pag-iingat ng seguridad ng mga bata, mga child abuse law na ganyan. Wala pa masyadong nun. Pero, never kong kinanti, never ko siya talagang sinaktan or pinagsabihan ng masasakit. Pero siya, ang dami niya nang sinabi, sinumbong niya, binaliktad niya na ako, ginaslight niya na ako. So natakot ako kasi mula nung araw na yun, inaabangan niya ako sa tulay. Oo, may madilim na iskinita doon, sa banda doon na eskwelahan namin. Tas madilim, dadaan ka ng tulay na maliit. Syempre nakakatakot, mamaya bigla niya na ako saksakin. Syempre maliliit pa yung mga anak ko noon. At the time, siguro yung anak ko, 10, tsaka 9 years old, mga ganun. Hindi pala. Hindi pala, mga ano na sila pala noon. Basta, lumaki na pala yung mga anak ko. Pero syempre, regardless kung ano yung edad ng anak mo,
ayaw mo mangyari yung mawala ka na lang bigla, di ba? Ayun. So, nakakatakot. Kaya yun, nagkaroon ako ng phobia noon na, at saka nung panahon na yun, may teacher talaga na nawala dahil nasaksak siya. Oo, habang natuturo siya, tumalikod lang siya, sinaksak siya ng isang estudyante. Kaya yun, lumagay sa isip ko yun, o tumingin sa isip ko yun. Kaya, ayun, nagpaalam muna ako, nagpahinga ako. Yan. Pagkatapos doon ako nag-aral din na nagkaroon ako ng chance na mag-aral pang muli para mas ma-develop pa yung sarili ko. And the rest is history. Ayan. So ngayon, wala man ako sa simple classroom na kung saan nasasanay ang teacher na magturo or magbigay ng liwanag sa mga kabataan. Ayan, mas malaki na yung classroom ko ngayon. Nandito na ako sa YouTube University, YouTube Academy, and YouTube Classroom. Ayan. So, pero dito, ito yung classroom na walang grades. Ayan. Walang magsasaway sa inyo. Hindi ko kayo sasaway. Wala ring mag-o-observe or magdo-demo. Ayan. Malaya tayo dito na sabihin kung ano yung gusto natin i-share o ibahagi sa mga kabataan man or sa mga edad natin or sa kahit sino na makaka-relate sa ating mga topic. Ayan. So, itong pagpasyal ko dito ay nakakadama ako ng nostalgia. Ayan. Kasi maraming mga memories dito na masaya lang. Maraming mga memories na mararamdaman mo, ay, ang tatag ko, maski na pala 2 anak ko noon, nag-aral ako. At nakagraduate ako. Ayan. So, yan. Kaya mo rin yan. Kayang-kaya mo rin yan. So, ngayon pag-usapan natin, ano yung mga ilang bagay na nakapagpatatag sa'yo? Nakapagpatatag sa buhay mo. Ayan. So, nandito tayo sa eskwelahan. Ina-appreciate natin yung beauty ng classic na itsura niya. At ina-appreciate natin yung bago niyang look. Ayan, yung bagong itsura or bagong kapaligiran dito sa ating old school. Mamaya papakita ko yan sa inyo kung gaano kaganda dito. Kung nakunan ko lang sana ng picture dati, makikita nyo yung pinakapagbabagong nangyari dito. Ayan. Alam yan ng friend ko. Ayan. At sana mapasyalan niya rin to. One of these days kapag nagbakasyon siya, galing abroad. Ayan. Okay, so number 1, ano yung nakapagpatatag sa'yo? Ayan. Number 1 among the list, ito nga. Napatatag ako ng yung meron kang mga anak na pinapalaki. Pero sa kabila ng hirap ng pag-aalaga sa kanila, talagang sinikap ko na makatapos. Yan. Makatapos para masabi na kahit pa paano may aral ka, diba? Para kahit pa paano hindi ka naman ganun tingnan ng mga tao. And regardless whether you are still in the field of teaching or not, you are still teaching. This is my medium or channel for everyone to see what I wanted to share to the public. What I wanted to share and what I wanted to honestly tell to everyone. Yan. Ito yung nangyari. Ito yung nakapagpatibay sa atin. At pwede nyo kapulutan ng aral. So yan, number 1, kahit nahirap tayo sa mga panahon na nag-aaral tayo, katapos. So ibig sabihin, kaya natin. Kaya natin basta determine tayong gawin. Determine tayong gawin na makakatapos tayo. Ayan. So number 2 naman, yung pananatiling tapat, diba, sa inyong kabiyak kapag malayo sila. Ayan. So number 2, kinaya ko yan. Kasi at the time na nakagraduate ako, hanggang 17 years siyang wala. So, nasa abroad siya ng 17 years. Pauwi-uwi lang siya. Kinaya ko. Kinaya namin ang mga anak ko. Ayan. Siyempre sa tulong ng mga in-laws ko, ng mga parents ko. Pero alam niyo ba, sobrang hirap talaga ng mga magkahiwalay ng mga mag-asawa. Kung hindi yung babae yung nagtatrabaho sa abroad, yung lalaki na iwan dito, or yung babae naman na iwan dito, tapos yung lalaki na nagtatrabaho sa abroad, mahirap yan. Yung long distance relationship. Kasi ang effect talaga niyan ay hindi naman agad-agad.
Kasi syempre, kahit na napakaganda ng inyong communication, kailangan yung alagaan yung communication talaga na malusog. Communication in a way na hindi oo, hindi lang. Nalalaman mo yung nangyayari sa kanya at anong mga bagay din na nangyayari sa'yo, nasasabi mo sa kanya. Yan. Yan yung katatagan na kailangan nating paglabanan. Lalo na yung mga nag-a-upload dyan, yung mga partner or asawa. Kailangan yung maging matatag. At yung pag-uusap or communication, kailangan bukas. Ano yung nangyayari? Sabi ko sa isang vlog ko, kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo. Huwag mong sugarcoat. Kung galit ka, sabihin mo, galit ka. Kung masaya ka, sabihin mo, masaya ka. Yan. Kasi sa ganung paraan, nagiging transparent ang bawat isa. Huwag niyong itago kung ano man yung nararamdaman mo. Kasi sa ganyan ding paraan, mas gumaganda yung samahan kasi mas alam nyo kung ano yung gusto ng bawat isa, kung ano yung ayaw ng bawat isa. Ayan, okay. So yun yung katatagan na magkalayuman kayo, pero malapit pa rin. Kasi naunawaan ang bawat isa. Ayan, okay. So number 3 naman, ano pang katatagan ang talagang pinakita mo sa mundo? Ayan, katatagan mula ng palakihin mo yung mga anak mo hanggang sa ngayon, di ba? Ang tatag mo. Hindi ka man naloka. Oo, mula, di ba? Mula nang ipagbuntis mo yan hanggang sa, ayun, may mga pamilya na sila ngayon. Ayan. Ako po, 4 ang anak ko, yung 2 po may family of their own na. So, dun po sa pangalawang anak ko na babae, meron na po akong apo. 8 years old. Kaya masaya po ako na nakita ko sila na lumaki sila sa mabuting daan. Lumaki sila na maayos, yan. Or tumatanda na sila na maayos naman sila. Yan. At talagang makikita mo yung labor of love mo. Dahil kung paano mo sila inalagaan, ganun din ang ibabalik nila sa'yo. Kung paano mo sila minahal, ganun din sila magmamahal sa'yo. So yan yung mga maliliit na bagay lang na tinatanim natin bawat araw sa mga anak natin, no? Yun yung mga bagay na pagmamahal mula sa pag-aalaga sa kanila diba, mula sa pagpapalit ng lampin, diba? Yan, mga 50 years old above dyan, naranasan yan. Mula sa pagpapalit ng lampin, diba? Pagsubaybay, habang naglalakad na yan, alam mo yung hinahabol mo sa paglalakad, diba? Hanggang sa sinusundo mo siya o hinahatid mo siya sa eskwelahan mula nang mag-preps primary school or prep school, primary, and then elementary. Ayan, syempre high school, marunong na siya. At hanggang sa subaybayan mo yung kanyang pagiging teenagers. Diba? Pagiging teenagers nila. Ayan. So yun, yung katatagan ng pagpapalaki ng mga anak. Yung hamon, yung lahat ng challenges. Ayan, yung paggabay sa kanila mula nung mga maliliit sila hanggang sa sila ay nagkaroon ng kanilang pamilya or ngayon nagdalaga na. Yan, 2 po yung dalaga ko pa. Ayan, at yung 2 naman ay maganda naman yung samahan nila bilang may pamilya na sila. Ayan. So yun yung mga katatagan na talagang umidad ka man, namuti man ang buhok mo, may nangyaring maganda sa buhay mo kasi nakapag-contribute ka ng 4 na anak. At itong 4 naman na anak mo na to, sila naman yung magpapatuloy ng kanilang contribution naman dito sa universe or sa earth or sa, di ba? Okay. So yan, ang pinaka nakakatuwa lang dyan ay tayo ay nagiging instrumento. Yan, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagkakataong magluwal ng mga anak na yan. At syempre, sila naman ang magbibigay din ng gabay din naman sa mga susunod na mga henerasyon. Ayan. So napakaganda nung pinag-uusapan natin kasi yung katatagan na yan, umaabot yan hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Kung naging matatag ka dito, yun din ang ipinapasa mo sa anak mo at sa mga susunod pang henerasyon nila, ayan, ang mga mangyayari ay mas magaganda pa. Ayan, lalo na kapag sinikap mong paramdam sa kanila yung pagmamahal mo. Ayan. Sa mga magulang, talagang napaka-importante. Ipakita niyo yung pagmamahal, hindi lamang sa salita. Ipakita, iparamdam ng walang kondisyon. Yung pagmamahal na unconditional, ano man ang nangyari sa
bata, mahal mo sila. Maraming mga magulang, no, kapag ang isang bata ay nakagawa ng mga pagkukulang, nililabel na nila yun. So yun na yung ginajudge niya na ang bata. So para sa akin, para maging matatag ang isang bata, hindi mo kailangang i-judge. Turuan mo, i-guide mo, at pakitaan mo ng kagandahang pagmamahal ng walang kondisyon. Kasi sa paggabay mo, sa pagpapakita at pagpaparamdam mo yan, pagdating ng araw, yan, lahat ng itinanim mong pagmamahal dyan, yan din ang babalik sa atin. Yan din ang babalik sa atin dahil yung pagmamahal na ibinigay natin, sigurado ka, sila ang magbabalik din yan. Yung pagmamahal na yan at pag-aaruga sa kanila. Yan. So, nandito yung kapag tinanim mo yung isang bagay na mabuti, sigurado ang aanihin natin ay mabuti rin. So, yan yung lagi nating tatandaan din, no? Mga mahal natin dyan, ng mga talusubaybay. Ano mang itinanim natin. Habang nagtanim ka ng kamatis, syempre, ang tutubo dyan ay kamatis. Pag nagtanim ka ng hangin, hangin din ang aanihin. So, pag nagtanim tayo ng pagmamahal, pag-aaruga, pagbibigay ng lahat ng atensyon, ng may balanse lamang, balanse, hindi mo naman i-spoil, di ba? Ayan, alam natin na pagdating na araw, tayo naman yung i-spoil nila. Tayo naman makakaramdam ng pagmamahal nila. Pero at the same time naman, or on the other hand, kapag tinanim natin yung hindi magagandang ugali, ayun din ang aanihin natin sa kanila. So, buti na lang sa age na ito, medyo na-open pa ang isip natin na kailangan nating mag-adjust, lalo na sa generation ngayon. Lalo na, di ba, sa mga kabataan ngayon, iba na sila. Pero kahit iba na sila, tayo pa rin ang magiging instrumento na although sumasabay sila sa mundo na napakabilis ngayon, yan, sabayan din natin sila ng pagmamahal na may disiplina. Pagmamahal na may disiplina na hindi natin pinababayaan silang lumaki ng hindi tama. Ayan. So, nagpapasalamat ako dito kasi talagang ang mga anak, kapag tinaniman mo ng mga mabubuting ugali, mabubuting mga bagay, sila din ang magbabalik din sa'yo. Talagang sigurado ako dyan. Ayan. Ano pa ang katatagan na talagang pinagtagumpayan natin? Ayan. Yung katatagan ng pakikipagkaibigan. Ayan. So, sa magkakaibigan, no, maraming tayong mga makikilala. Ayan. Whether you're friends from elementary, high school, college, marami talaga. Pero sabi nga, no, para tayong may salaan, sa lahat ng mga naging kaibigan niyan, meron tayong sinasala. Meron tayong iniiwan lang sa atin na pinaka malapit sa atin. At ano man ang mangyari, mga naging kaibigan natin yan, ano man ang dinaanan ninyo bilang magkaibigan, hirap at ginhawa man yan, sa huli, alam mong mahal mo ang mga kaibigan mo. Pero dahil sa iba-iba ang sitwasyon, iba-iba ang kalagayan, marami ang iba na ang mga pinagbibisihan din nila. Ayan. Ang importante, ano man ang mga dinadaanan ng bawat isa, ayan, mahal natin ang bawat isa. Ayan, mga kaibigan natin. Okay, so next na katatagan naman ay kapag pala tayo ay nakakaranas ng iba't ibang mga bagay, yung katatagang mental natin ay nasusubukan. Ayan, mental. Sa ngayon, no, usong-uso yung mental health, yung salitang yan. So, napaka-broad ng mental health niya. At yung mental health na yan, ang kaakibat niyan or ang kadikit niyan ay stress, anxiety, and then depression. And then, ang pinaka-ultimate na nakakatakot dyan ay yung suicide. So, pag-usapan natin ngayon, dyan sa katatagan na yan, yung bagay na nararanasan natin araw-araw. Sama na pala natin yung word na trauma. Ulitin natin, sa mental health, kasama dyan ang stress, anxiety, ayan, depression, suicide, then trauma. So, iba-ibang category yan, no, ng
mental health topic or mental health subject. Pero pag-usapan lang natin yung katatagan na ano man ang mangyari sa atin sa buhay na ito, ano man ang kalagayan natin, ano ba yung talagang nagbibigay sa atin ng lakas? Ano ba talaga yung nagbibigay sa atin ng pag-asa? Ano ba talaga yung nagbibigay sa atin ng direksyon para tayo ay patuloy na bumangon? Patuloy na bumangon, patuloy na pakipaglaban sa buhay na ito. Ayan. So para sa akin, syempre, tayo ay wala sa mundong ito kung wala ang nasa itaas, kung wala ang pagbibigay ng direksyon. So siguro, more than anything in this world, hindi ko alam kung ang lahat ay sasang-ayon. Pero para sa akin, yung patuloy na paghingi ng tulong sa may lalang, may likha sa atin, napakalaking bagay. Ano man ang dinadaanan natin, iba-iba man yan. Pangalawa, bukod sa prayer, pangalawa yung proper communication sa isang tao na malapit sa'yo, sa isang tao na hindi nag-judge sa'yo, sa isang tao na pwede mong sabihin ng lahat-lahat ng dinadaanan mo. Emotional man yan, physical man yan, lalo na mental. Kasi napakalaking bagay na. Yung pangunawa natin sa isang tao na humihingi ng tulong at ganun din, kapag tayo naman din ang humihingi ng tulong or kailangan ng kausap, kailangan ng pampatibay loob, ayan. So, wag tayong mahiyang humingi ng tulong at wag din tayong mahiya na tumulong. Ayan. So, sa panahon ngayon na kung saan ang mental health ay sobrang laganap na kailangang patibayin. Ayan. Para maiwasan ng stress, anxiety, depression, and then suicidal thoughts. Ayan. Kailangan natin maging matatag. Ang mga magulang, ayan, kayo po na 50 years old and above, na katulad ko, alalayan natin ang mga bata, alamin natin kung anong nangyayari sa kanila, alamin natin kung ano ba ang pinagdadaanan nila sa eskwelahan, may mga malalapit ba silang kaibigan na kung saan nakakausap nila, ano ba yung kanilang mga gustong gawin, na kung saan yun yung nakapagpasaya sa kanila. So, yun yung parang pinaka-support natin sa kanila. Every now and then, huwag kayong mahiya na i-reach out sila. Kamustahin sila. Ano yung nakapagpasaya sa kanila? Ano yung mga bagay na nakapagpalungkot sa kanila? Ayan. So, ako kasi, sa 4 na anak ko, iba-iba yung bracket ng age nila. Merong nasa 30s na, yun yung 2 na may asawa na. Meron namang 25 at meron namang magti-15. So, syempre, no, dito sa bracket ng mga age ng anak natin, iba-iba ang approach. So, minsan hindi ko rin alam kung paano. Pero sa tulong ng panalangin, talagang nakakatulong ito na patatagin bilang nanay ang sarili para maging matatag din ang mga bata. Kailangan natin i-reach out sila kasi hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa emotion nila, sa mind nila, sa mental nila. Sa physical, nakikita natin. Pag sinisipon, alam mo na kung anong gagawin mo. Pagka inuubo, alam mo na. Pag nilalagnat. Kasi nagmamanifest yun. Pero yung emotional, yung anxiety nila, yung stress nila, yung lahat ng yan na dinadaanan nila sa mental health nila, ayan, hindi natin agad-agad yan nakikita. So, kailangan dyan ang talagang effort. Kailangan nating alamin ano pa talaga ang nangyayari. Ayan. So, yung katatagan natin bilang tayo yung mga magulang na kahit na tayo rin mismo ang nakakaranas ng mga ito, kailangan din natin na gawin din natin ang part natin para maging matatag ang ating mga anak. Or kung apo na ang inaalagaan mo, syempre pa, the same din yan. Yan yung mga tubo na natin, diba? So, dito pumapasok yung bagay na walang iniwan sa pag nasa eroplano ka, diba? Kasama mo yung anak mo or meron kang kasamang bata. I-fasten mo muna yung seatbelt mo and then fasten the seatbelt of the child or kung sino yung kasama mo mas bata sa'yo. In the same way din, kung meron kang life vest, suot mo muna yung life vest mo and then siya rin. Diba? So, ikaw muna tapos siya. So, ibig sabihin, para maalagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, anak natin yan o sino man na napaka-halaga sa atin. Kailangan natin munang alagaan din ang sarili natin para alagaan natin din sila. So, paano natin patatagin ang ating sarili? Yun din ang gagawin natin sa kanila. So, yan.
ito yung hamon, talagang challenge ito sa atin bilang mga magulang these days. So, kailangan nating lumaban at humingi ng tulong sa itaas kasi talagang hindi natin kakayanin kapag wala siya. Diba? So, kailangan natin maging prayerful. Yan. Okay. So, last one sa pag-uusapan natin na katatagan ay katatagan economically. Ayan. Dito sa buhay natin, kailangan din natin maging matatag. Naranasan nyo ba na talagang parang minsan down na down ka, hindi mo lamang gagawin. Pero kahit na down ka, di ba bigla kang sisigla kasi alam mo, may tulong na dadating or may dadating na mas maganda. So, yun yung nagbibigay sa iyo ng pag-asa bawat araw. So, dito sa buhay natin, napakahirap mabuhay. Pero mas mahirap ang mawala sa panahong ito. Ayan. So, dito pumapasok yung tulong ng Diyos sa atin sa bawat araw. Ano man ang kalagayan natin, yung pagiging matatag natin dahil siya ay nandiyan para sa atin. Challenges ng buhay, economically, ibig sabihin yung mga bagay na kabuhayan. Ayan. So, nagpapasalamat tayo sa masisipag nating partner at asawa dahil masipag sila magtrabaho. Ayan, kinokomendahan natin sila. Salamat. Maraming salamat sa inyong pagpupunyagi at pagsisipag sa pagtatrabaho. Salamat. Tayo rin naman, kung tayo ay nagtatrabaho din, kayo dyan, ng mga mahal natin dyan. Maraming salamat, mga mahal nating viewers dyan na nagsisikap na makapagtrabaho para sa kanilang pamilya, maglaan sa kanilang pamilya. Ayan. So, yun yung katatagan sa napakahirap ng buhay ngayon, pero ang dami ring mga problema on the sides. Pero nagsisikap tayo na tayo ay manatiling matatag, hindi lamang para sa sarili natin. Especially, syempre, para sa ating sarili at lalong higit sa ating pamilya. Ayan. So, gaya rin itong eskwela nito, napakapatag. 2002 pa ako graduate dito. Pero, tingnan mo, hanggang ngayon, ang tibay niya. Ang tibay niya at taon-taon mula nang kami ay graduate dito, marami na rin naging graduates dito. So, ano ibig sabihin nito? Classic man ito or umidad man, ito ay paalaala sa atin na ang institusyon na ito ay luma, pero nagbibigay ng mga panibagong pag-asa para sa mga gagraduate na. Sa mga estudyante, mag-aaral na, nagsisikap na makatapos at lalaban din sila sa buhay nila after that para sa kanilang mahal sa buhay at mga pamilya. Tayo rin naman, nandito tayo sa mundong ito, lumaman tayo kasi syempre marami tayong experiences, marami tayong naranasan. Pero ano ang pinakamagandang nangyayari sa atin? Lahat ng katatagan na ito na dumaan sa ating buhay, hinarap natin ng may puso. Ayan, ng may matatag na puso at isipan. Lahat ng katatagan na yan ay tumitimo sa ating puso't isip at yan din ang iiwan natin sa ating mga mahal sa buhay at mga pamilya. Ang eskwelahan na ito ay nagbibigay ng diploma. Diba? Tayo, ang ating diploma ay yung ating katatagan. Ayan na. Hanggang ngayon, dala-dala natin. At yung katatagan na yan ay dadalhin pa natin sa mga susunod pang mga araw, taon ng ating buhay hanggang sa ating huling hininga. Kaya ano ang pinakaaral? Gaano man tayo nag-iedad, yung katatagan na yan din ang pinaka puso, dugo, buhay ng ating mga mahal sa buhay. Ayan! So marami pong salamat sa pagsama nyo. Napaka-ikli lamang po ng shinare ko sa inyo. Pero yun, papakita ko po sa inyo maya-maya lamang kung gaano na po ang iginanda ng eskwelahan na ito. Ayan, ako po pala si Lynn ulit. Ayan, mag-ingat po tayo palagi. Huwag niyo pong kalilimutang inumin ang inyong mga supplements, maintenance, at lahat ng mga mabubuting diet para sa inyo. Ayan, lagi po tayong maging positibo sa buhay. Ano man ang dumadating sa atin, harapin natin ng may pasasalamat dahil may tulong na nanggagaling sa itaas. At yung katatagan nga natin, yan yung nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa. Umidad man tayo, or tayo man ay tumanda na, itong age natin na ito na 50 and above, ayan ang nagbibigay ng pinakabagong pag-asa sa atin dahil ito ay milestone ng buhay natin na nakakatulong hindi lamang sa atin,
Pero syempre, dapat especially sa atin. At ganun din sa lahat ng mga mahal natin sa ating buhay. Ayan, partner natin, family natin, asawa natin, mga anak natin, mga kaibigan, mga kamag-anak, at lahat ng mga malalapit sa atin na nagbibigay din naman ng inspirasyon sa buhay natin. Ayan, maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat. Stay maganda, inside out. Bye-bye! Hi guys! Welcome to Crazy FFP. Naghahanap po ba kayo ng libangan? Kung naghahanap ka ng libangan, pwede kang pumunta sa alma mater mo, kung saan ka graduate ng college. Ayan. Nandito po ako ngayon sa dati kong eskwelahan. Dito po ako sa dati kong school. Ang laki na lang ginagawa niya. Ayan, napakaganda na. Napakaganda na ng school. Ayan, ang ganda na. Ito yung bagong building. Ang laki na ng building. Ito ang education building. Laki na ng ginanda. May mga shed na. Ayan, ito yung dating graduate school. Pero parang hanggang ngayon yan pa rin yung graduate school nila. Ayan. Ang ganda kasi may nostalgia. Kung saan ka graduate. Graduate ako 2002. Education. Ang ganda ng eskwelahan namin. Na-miss ko talaga. Pero wala na akong makitang bakas ng dati. Kasi marami lang nabago. May ilang building na luma pa rin. Pero maganda pa rin. Ayan. Marami pa rin mga... Marami lang pagbabago dito. Ayan yung building namin dati. Pero ito na yung bago. Ganda. Ganda ng building.